Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 1, Week 6. Ang ating paksa ay paggamit ng payak na pangungusap sa pagpapahayag ng reaksyon sa kwentong pambata. Magandang araw! Kumusta kayo? Sino sa inyo ang may alagang pusa? Ngayon ay mayroon akong pabula na ikukwento sa inyo na pinamagatang Si Mimi ang Munting Kuting. Bago ko basahin ang kwento, atin munang alamin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Gagamitin ko ito sa pangungusap at ibibigay ninyo ang kahulugan nito batay sa gamit nito sa mga pangungusap. Bata pa lamang ako ay tinuruan na ako ng nanay ng pagtitipid. Binibili lamang ni nanay ang mga pangangailangan sa araw-araw at hindi na siya bumibili ng sobra-sobrang pagkain. Mula sa pangungusap, ano ang kahulugan ng pagtitipid? Pagtitipid, hindi labis na paggastos upang maiwasan ang pag-aaksaya. Bakit mahalaga ang pagtitipid? Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Ano ang mga dapat tandaan habang nakikinig ng kwento? Si Miming ang Munting Kuting. Isinulat ni Rosalina R. Zonyo. Sa isang maliit na bahay, nakatira sina Inang Pusa at kanyang anak na si Mimi. Isang araw, maagang nagising si Inang Pusa upang maghanda ng makakain. Mimi, anong gusto mong almusal? Tanong ni Inang Pusa. Tinapay po, Inang. Ang pangiting sagot naman ni Mimi. Dali-daling naghanap ng mabibilhang tindahan si Inang Pusa. Pag-uwi sa bahay ay agad pinagsaluhan ng dalawa ang nabiling tinapay. Inang, mayroon pa pong natirang tinapay? Itatapon na ba natin ito? Tanong ni Mimi sa kanyang nanay. Naku, Mimi, ipunin natin ang mga natirang tinapay at itago. Makakain pa natin ito mamayang merienda. Mariing, wika ng ina. Sige po, Inang. Ilalagay ko pong muli ang mga ito sa dating pinaglagyang plastic. Wika ni Mimi. Nang araw na iyon, natutuhan ni Mimi ang maging masinop at matipid, lalo na kung maaari pang pakinabangan ang mga ito. Ano ang pamagat ng pabulang inyong narinig? Saan naganap ang kwento? Sino ang pangunahing tauhan sa pabula? Ano ang sinabi ni Mimi kay Inang Pusa tungkol sa mga natitirang tinapay? Ano ang ugaling mayroon ang mag-inang pusa? Ano ang masasabi mo tungkol sa mag-inang pusa? Tama lang ba ang kanilang ginawa? Bakit? Magbigay ng 5 sight words na mababasa mula sa kwentong Si Mimi ang Munting. Narito ang graphic organizer, story element sa Pisara. Sagutan natin ito batay sa naunang kwentong binasa. Isulat ang mga characters o tauhan, setting, plot, problem. Sino ang mga tauhan sa kwentong Si Mimi ang Munting Kuting? Mahusay, ito ay sina si Mimi, Inang Pusa.
Ano naman ang tagpuan sa kwento? Ano ang pabula? Ano ang mga elemento ng kwento? Ang pabula ay isang halimbawa ng tekstong naratibo. Ang gumaganap bilang mga tauhan ay mga hayop at kapupulutan ito ng magandang aral. Narito naman ang mga elemento ng tekstong naratibo. Mga tauhan gumaganap sa kwento. Inang pusa at si Mimi. Tagpuan, nakasaad ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon o mga insidente. Gayon din ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Halimbawa, sa isang maliit na bahay. Suliranin, tumutukoy ito sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya. Halimbawa, ano ang gagawin sa mga tirang pagkain? Muli nating balikan ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pamagat ng pabulang inyong narinig? Saan naganap ang kwento? Sino ang pangunahing tauhan sa pabula? Ano ang mga pangyayari sa kwento ang natatandaan mo? Ano ang sinabi ni Mimi kay Inang Pusa tungkol sa mga natitirang tinapay? Sa pangungusap na pananong katulad ng ating halimbawa ay gumagamit tayo ng malaking titik sa simula nito. Ganon din, isinusulat natin sa malaking titik ang pangalan ni Mimi dahil ito ay halimbawa ng pangalan. Gumamit tayo ng bantas na pananong kapag ang pangungusap ay nagtatanong. Mga bata, paano nga natin isinusulat ang simula ng pangungusap na nagtatanong? Anong bantas ang ating inilalagay sa hulihan ng pangungusap na pananong? Tukuyin ang sumusunod na pangungusap. Iguhit ang bilog kung ito ay pananong at parisukat naman kung hindi. Unang bilang, si Mimi ay masunurin sa kanyang ina. Ito ay parisukat. Itatapon na po ba natin ang tirang pagkain? Ang sagot ay bilog. Si Mimi at ang Inang Pusa ay nakatira sa maliit na bahay. Ang tamang sagot ay parisukat. Nakatira ang mag-inang pusa sa maliit na bahay. Parisukat. Ano ang gusto mong almusal? Ito ay bilog. Ang mga pangungusap ay halimbawa ng mga pangungusap na pananong. Sila ay nilalagyan ng bantas na pananong sa hulihan. Narito ang mga iba pang halimbawa ng pangungusap na pananong. Saan nakatira si Mimi at ang kanyang ina? Ano ang masasabi ninyo sa mag-inang pusa? Saan nagsisimula ang mga tanong na binasa? Paano isinulat ang pangalang Mimi? Anong bantas ang ginamit pagkatapos ng pagtatanong? Para sa gawain bilang isa, mga elemento ng kwentong naratibo. Ano ang mga elemento ng kwentong naratibo katulad ng pabula? Ibigay ang elemento ng kwentong si Pagong at si Matsing. Mga tauhan. Tagpuan. Suliranin.
Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento, si Pagong at si Matsing. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5, ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5, ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Naglakad sa kagubatan ang magkaibigang si Pagong at si Matsing. Pinili ni Matsing ang parteng may dahon. Nakakita sila ng puno ng saging. Gumanti si Pagong sa ginawa ni Matsing. Inubos ni Matsing ang bunga ng saging ni Pagong. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa gawain bilang 3, magbigay ng 5 letra mula sa pabulang nabasa. Si Mimi ang munting kuting at isulat ito sa paraang kabit-kabit. Para sa ikalawang araw, ang ating paksa ay tamang pagsulat at pagbigkas ng mga tanong at pagbati. Natatandaan niyo pa ba ang pabulang ating binasa kahapon? Tungkol saan ang pabula? Sino ang pangunahing tauhan sa pabulang? Si Mimi ang munting kuting. Ano ang masasabi niyo kay Mimi at sa kanyang ina? Basahin ang mga pangungusap. Ano ang tawag sa ganitong uri ng pangungusap? Magbigay pa ng mga halimbawa ng pangungusap na pananong tungkol sa pabula nating binasa kahapon. Tandaan na ang pangungusap na pananong ay ginagamitan ng maliit at malaking letra. Ito din ay nilalagyan ng bantas na pananong sa hulihan. Basahin natin. Naku, Mimi, ipunin natin ang mga natirang tinapay at itago. Makakain pa natin ito mamayang merienda. Paano natin binasa ang usapan? Mga bata, pansinin ang pangungusap na binasa na galing sa pabulang ating binasa kahapon. Ito ay bahagi sa usapan ni Mimi at ang kanyang ina. Pakinggan mga bata kung paano ko ito bibigkasin. Ito ay binibigkas ng may damdamin at nilalagyan ng bantas na padamdam sa hulihan. Halimbawa, wow! Ang ganda ng mga bulaklak! Mga iba pang halimbawa, magandang umaga sa lahat! Ako po si Lito, ang bago niyong kaklase. Ito ay binibigkas ng may diin at nilagyan ng bantas na pandamdam. Tukuyin at bilugan ang mga sight words na makikita sa mga pangungusap tungkol sa sarili at pamilya. Halimbawa, si ate at ako ay nagpunta sa likod ng bahay para magtanim ng gulay. Ako, ang aking kapatid ay nasa ikalawang baitang na. Halimbawa, si ate at ako ay nagpunta sa likod ng bahay para magtanim ng gulay. Ako at ang aking kapatid ay nasa ikalawang baitang na. Ako ay naniligo araw-araw. Mabait ang aking mga magulang. Sumulat ng 5 sariling pangungusap na pasalaysay tungkol sa inyong sarili at pamilya. Pakinggan ang nasa YouTube link. Tungkol saan ang inyong napanood? Paano isinusulat ng kabit-kabit ang mga letra sa video na inyong napanood? Paano isinusulat ang malaki at maliit na titik W?
Isulat sa papel ang kabit-kabit ng maliit at malaking letrang W. Hangin sa upuan, sa likod ng batang katabi. Panoorin muli ang video sa pagsulat ng kabit-kabit ng mga letra, lalo na ang letrang W. Paano nga ulit isinusulat ang malaki at maliit na letrang W? Lagyan ng letrang W ang patlang upang makabuo ng salita at isulat ito sa paraang kabit-kabit. Unang bilang, pangalawang bilang, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Buuin ang sumusunod na pangungusap na pasalaysay. Pumili ng sagot sa mga salitang nasa kahon sa ibaba. Narito ang mga pagpipilian: Julie Cruz, nanay, gulay, hayop, paaralan. Ako si patlang. Julie Cruz. Kami ay may alagang hayop. Si nanay ang nagluluto ng aming almusal araw-araw. Kumakain ako ng gulay araw-araw. Naliligo ako bago pumasok sa paaralan. Tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ay pangungusap na pasalaysay o pananong. Lagyan ng puso kung ito ay pasalaysay at bilog naman kung ito ay pangungusap na pananong. Nag-aaral ako ng mabuti araw-araw. Naliligo ka ba bago pumasok sa paaralan? Ikaw ba ay 8 taong gulang na? Malayo ang bahay namin sa aming paaralan. Mabait ang aming guro. Isulat sa kwaderno ang malaki at maliit na titik W sa paraang kabit-kabit. Para sa ikatlong araw, pagsulat at pag-unawa sa payak na pangungusap gamit ang mga sight words. Natatandaan niyo pa ba ang pabulang ating binasa kahapon? Tungkol saan nga ang pabula? Sino ang pangunahing tauhan sa pabulang si Mimi ang munting kuting? Ano ang masasabi niyo kay Mimi at sa kanyang ina? Ano ang tawag sa ganitong uri ng pangungusap? Magbigay pa ng mga halimbawa ng pangungusap na pananong tungkol sa pabula nating binasa kahapon. Tandaan na ang pangungusap na pananong ay ginagamitan ng maliit at malaking letra. Ito din ay nilalagyan ng bantas na pananong sa hulihan. Pag-aralan natin ngayon ang mga uri ng pangungusap. Pangungusap na pasalaysay at patanong. Pasalaysay, nagsasalaysay at nagtatapos sa tuldok. Patanong, nagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. Isulat ang salitang pasalaysay kung ang pangungusap ay nagsasalaysay at patanong naman kung ang pangungusap ay nagtatanong. Si Binibining Cruz ang aking guro. Ito ay pasalaysay. Mahal mo ba ang alaga mong hayop? Patanong. Masunurin ang batang si Lito. Pasalaysay. Ikaw ba ay nag-aaral? Patanong. Ako ay pumapasok sa paaralan araw-araw. Pasalaysay.
Tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ay pasalaysay o pananong. Ano ang pangalan mo? Patanong. Ikaw ba ay nasa ikalawang baitang? Patanong. Kami ay kabilang sa maliit na pamilya. Pasalaysay. Ako at ang aking kapatid ay pumapasok sa paaralan araw-araw. Pasalaysay. Ang aming pamilya ay namasyal sa parke kahapon. Pasalaysay. Basahin ang sumusunod na usapan at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Ako si Maria. Ako po ay may 3 kapatid. Anong pangalan ng mga kapatid mo? Ang pangalan ng mga kapatid ko ay si Ana, Pedro, at Luis. Saan kayo nakatira? Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa tabi ng parke. Ano ang mga paborito mong gawin kasama ang pamilya mo? Mahilig kaming magluto ng pagkain at magkasama kaming naglalakad sa parke. Gusto ko ring makapunta sa parke. Pwede bang sumama? Oo, pwede. Halina't sumama ka. Sino-sino ang magkaibigan sa binasang usapan? Ilan ang kapatid ni Maria? Ano ang paboritong gawin ni Maria kasama ang kanyang pamilya? Mula sa usapan, magsulat ng 3 pangungusap na pasalaysay at 2 pangungusap na patanong. Pasalaysay at patanong. Balikan ang nabasang usapan. Tingnan ang mga sight words na ginamit sa usapan. Ako, at, sa, ng, si, kami. Gamitin ang mga ito sa pagbuo ng mga pangungusap. Siya ay si Ana. Kami ay pumunta sa parke kahapon. Si Lito ay masunuring bata. Kami ay magkakaibigan. Bumili ako ng papel sa tindahan. Balikan natin ang mga pangungusap na ating napag-aralan. Ang pangungusap ay sinisimulan sa malaking titik at nilalagyan ng bantas na tuldok kung ito ay pasalaysay at tandang pananong kung ito ay nagtatanong. Halimbawa, si tatay ang haligi ng tahanan. Tama ba ang pagkakasulat ng pangungusap na ito? Dapat ang simula ng pangungusap na ito ay isinusulat sa malaking titik. Lagyan ng check kung tama ang pangungusap at X naman kung mali. Patlang, ang mga bata ay naglalaro sa parke. Si nanay ang nagluluto ng aming pagkain araw-araw. Ito ay X. Mabait sina kuya at ate. Ito ay X. Pumapasok ako sa paaralan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay X. Masaya ang aming pamilya. Check. Gumawa ng 5 halimbawa ng pangungusap na pasalaysay at 5 pangungusap na patanong tungkol sa inyong pamilya. Para sa unang pangkat,
Gumawa ng 5 pangungusap na pasalaysay tungkol sa inyong pamilya. Ikalawang pangkat, gumawa ng 5 pangungusap na patanong tungkol sa inyong pamilya. Pumili ng angkop na salita sa ibaba upang makabuo ng pangungusap na pasalaysay o pananong. Narito ang mga pagpipilian: bahay, aklat, prutas at gulay, parke, paaralan. Ako ay mahilig magbasa ng... Tama, ito ay aklat. Tumutulong din ako sa mga gawaing bahay. Ikaw ba ay kumakain ng prutas at gulay? Ang aming pamilya ay masayang namamasyal sa parke. Marami akong kaibigan sa paaralan. Magbigay ng 5 pangalan na nagsisimula sa maliit at malaking letrang C. Isulat ito sa paraang kabit-kabit. Bumuo ng 3 pangungusap na pasalaysay at 2 pangungusap na pananong. Gumamit ng tamang bantas. Para sa ika-4 na araw, pagsulat ng payak na pangungusap gamit ang mga high-frequency na salita. Napag-aralan na natin ang iba't ibang uri ng pangungusap. Tayo ngayon ay bubuo ng mga pangungusap na nagsasalaysay na may kaugnayan sa inyong mga karanasan sa tahanan. Lagyan ng mga salita ang mga patlang upang mabuo ang mga pangungusap na pasalaysay. Ako ay patlang ng aming sahig. Patlang siya ng mga halaman tuwing umaga. Kami ay patlang ng aming bahay. Masayang patlang ng mga pinggan at baso. Tinulungan ko si nanay na patlang kay bunso. Magsulat ng 3 pangungusap na nagsasalaysay tungkol sa iyong mga ginagawa sa inyong tahanan. Isulat ng kabit-kabit ang mga pangungusap na pasalaysay. Si ate ay naglilinis ng bahay. Ang kuya ko ay nagwawalis ng sahig. Ako ay nagpupunas ng mesa. Ano ang pangungusap na pasalaysay? Gumawa ng pangungusap na pasalaysay sa mga gawain na ginagawa ng magkakapatid. Sumulat ng 3 pangungusap na nagsasalaysay tungkol sa inyong karanasan sa tahanan. Magbigay ng 5 salita na nagsisimula sa letrang F. Isulat ito sa paraang kabit-kabit.